No? Kaya dinadala niya tayo para maka-encourage to people outside na hindi pa nakakilala na sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, it is in the wilderness that we can hear from the Lord and receive answer. Naniniwala ba tayo? Kung naririnig natin, minsan sa atin, di ba kung nag-iisa tayo, minsan na mayroon tayong mabasa sa verse sa ating cellphone, sa Facebook, ka-scroll mo, mayroong nakakita. You promise, pero hindi mo maintindihan. Hindi mo ano kaya pinaparating ng ating Panginoon para sa atin? Bakit kaya? Kaya nga sabi, kailangan natin ng mag-isa muna at manalangin para maintindihan natin yung salita ng Panginoon para sa ating buhay. Kaya nga, sabi niyan, wilderness that we can hear from the Lord and receive answer to us. It is the wilderness God desired to, sinabi ni John the Baptist, the wilderness is teach, try, and teach us to us. Kaya nga ang Panginoon, tinetest ka, tinatry ka, o tinetest ka niya kung gaano ka nag-prepare, naghahanda sa buhay mo pagdating niya. Amen? Amen mga kapatid, no? This thing makes us strong and serve to purity for us. Amen? Kaya nga, sabi dyan, it is in the wilderness that one must learn to apply the teaching and the instruction of the Lord every test, trial, and temptation sa atin. No? Kaya nga, kung tayo daw, pag ihanda ng ating sarili para sa Panginoon, it means, binibigyan tayo ng test. Bago siya dumating, binibigyan ka muna ng test, trial, at temptation sa buhay mo. Amen? Bago ka maghanda sa sarili mo. Bago ka maghanda, pagdating niya, alam niya na malinis ka na at sumunod ka na para sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, introduction pa lang po tayo kapatid. Ang ganda na salita ng ating Panginoon. This is the words na ma-encourage tayo kay John the Baptist. Amen? Kaya mga kapatid, let's talk about what kind of prepare the way of the Lord sa atin sarili. Paano natin gawin, paano natin i-handle na darating ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, ngayon, ito ang ating title ngayon. Ba't naglo-loading? Yun. Yan. Sabi dyan, prepare the way of the Lord. Amen. Kaya nga, nakita nyo, salamat sa ating editing, no? Sa ating editing dyan, no? Editor natin. Editor, salamat. No, kaya purihin at i-bless pa sila, no? Yung editor natin. Amen. Kaya nga kung tayo bawat isa sa atin, kaya nga sabi ko, Lord, kakayanin ko ba 'to? Kasi it means na that kasi tatlo lang kami nagmiminsay. No, tatlo lang kami, paulit. Nagsasawa lang yung nanonood. Huwag kayong magsawa. Kasi huwag kayong magsawa sa akin. Huwag kayong magsawa sa Panginoon, yung mga salita ng Panginoon para sa atin. Sino ba nagsasawa sa salita ng Panginoon? Hindi, wala. No, di ba wala? Kasi kung naririnig mo ang mga salita ng Panginoon, lalo kang nabibless. Lalo kang na-encourage. Lalo kang, ganun talaga yung mga na ginagawa, na ihanda natin sa sarili natin. Kasi sabi yan, prepare the way of the Lord. How can we prepare the way of the Lord in our lives? Sabi diyan, what can we do to be ready? Ngano, bakit kaya naghahanda ka ba para sa sarili mo? O naghahanda ka para sa pagdating ni Lord? Lord, baka iiwas ka. Iiwas ka pagdating ng Panginoon kasi may hinahawakan ka na sa kasalanan sa puso mo. Umiiwas ka kasi ayaw mo matamaan ng salita ng Panginoon, ayaw mo masaktan. Kasi kaya sabi nga dito sa, 'di ba sa Hebreo ba 'yon? O sa
So, masakit ka ang salita ng Panginoon, double blade. No? Double blade. Kaya nga batid, pag dumating yung Panginoon sa atin, dapat yung puso natin, alam nyo na, sana all nagbago. Sana all magbago ka. Amen? Sana all, maging sana all tayo kasi sakalam si Lord. No? Sakalam si Lord sa ating mga buhay. Amen? Kasi what can we do to be ready when God chooses to move in our through us? No? Sabi diyan, to be sure, repentance continues to be at the core of readiness of God. No? Sabi diyan, the commitment to turn our lives. Kaya sabi ng iba, sabi nga ni Pastor Bong sa akin kung ikaw dahil na no return, huwag natin kaligtaan, may U-turn pabalik sa ating Panginoon. Amen? Kaya yung sabi no, sa ating pastor na si Bong sa akin, no, sa CCF dyan, kung sabi mo sa sarili, wala na akong return, nahihiya na ako. No, huwag mong kaligtaan, may U-turn na hinahanda para sa iyo na maging tama ka para sa Panginoon. Amen? Kaya nga, huwag tayo mahiya. Kung ikaw may kapatid, kung ikaw may nanonood, no, 2 taon na siguro, 1 taon na, hindi ka pa nagsisimba dito. Hindi naman kapatiran ang sinasamba mo dito, kundi si Lord lang lamang. Kasi kung makikita mo sa buhay mo, Kristiyano ka nga, pero wala yung fellowship mo, patay. At mawawala yung faith mo sa ating Panginoon. Tingnan mo, sino man yung apoy? Di ba mawawala yung isang apoy sa nabubuong apoy? Yung alab, di ba mawawala? It means this fellowship to encourage, to win souls sa ating mga buhay. No? Kasi mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong kasama sa bahay na nalulugmok sa problema. Mayroong isang ma-i-encourage. Di ba? Dapat may prayer partner ka. Amen. Kaya nga, belated happy birthday sa shoot ako dyan. No? Sa Qatar. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Kaya nga, all of us sa atin, dapat may prayer partner tayo. No? Dapat meron tayong pagsabihan. Kaya yung iba nga, yung pinagsabihan, alam mo nang may iba na, ba't ka doon ka po pumupunta? Huwag tayo pumunta. Doon tayo sa sinasabi nga dito sa Saudi Arabia, Sida. Straight lang tayo. Doon tayo sa ating prayer partner our life. Kung wala, ikaw single man, maghanap ka. Huwag ka na maghanap. Si Lord, nandyan si Lord para sa iyo. Amen? Nandyan si Lord. Huwag kang mahiya. No? Huwag kang mahiya. Kasi tayo ay anak ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, let's talk. Patuloy tayo. Sabi dyan, we look our lives, recognize that we need in God our life. If we have begun in relationship with Him, we acknowledge that we need more of Him. Sabi niya, seeing and admitting how much we need the Lord opens our hearts to receive Him. Kaya nga, buksan mo yung puso mo para dumaan si Lord at panatilihin mo. Huwag mong, buksan mo yung puso, padaanin mo lang si Lord. Huwag na, panatilihin mo na yung ating Panginoon. Kaya nga, sabi, panatilihin mo, be still. No? Dapat nandun. Huwag mong padaanin sa puso. Pagdating ng mga tentasyon, dumaan na si Lord. Pag nandiyan na naman si sis. Yun lang. No, in Jesus' name, that hindi naman yung sa atin, kasi every one of us, may temptation talaga. Darating. But if you know, dapat, kung dumaan na si Lord sa'yo, hawakan mo na si Lord. Kasi hinahawakan ka ni Lord. No? Kasi gusto ni Lord na hindi ka na, sabi, hawakan mo na ako Lord, huwag ka nang bababa. Andiyan ka na, pahawak ka na sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dyan sa Isaiah, dyan, sabi, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert of highway of God. No? Kaya nga sabi sa atin ng salita dyan, kaya nga, sida lang, straight lang tayo sa ating paraanan. Huwag ka nang tingin-tingin dyan. Tingin ka lang. Sabi nga, kung may 10,000 na darating sa'yo, harapin mo.
at turn 180 degrees. Huwag ka nang balik sa 360 kasi babalik at babalik ka rin. No? Kaya nga, if you are in temptation, peace. Harapin mo at turn 80 degrees. And no 360 because babalik at babalik ka. Naintindihan ba natin? Amen? The voice calling, kasi yung nakaraan, ano yun? Hearing the God's voice. Yun. Continue din ito sa ating mga salita. Nung nakaraang mensahe ni Pastor Rich. Kaya nga, if narinig mo na yung mga salita na pa sa ating Panginoon, actually, naramdaman mo, Brother Alex, itong gawin mo. Sample lang. Brother Alex, itong gawin mo. Manghayop ka ng kapatiran. Tsaka na Lord, tulong mo na, ang kapagod. Nakakapagod. Kasi, parang hindi ko kaya. Parang, kanta nyo, binaliwala. Si Lord, no? Parang, narinig mo na, ilabas mo sa kapilang tinga, pero hinaayaw mo siyang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito, make straight in the desert of a highway of our God. Kaya nga yung ating editor, no? Naghanap pa, sabi niya sa akin, Coach Mel, maghanap ako ng ano ito. Caption. Kaya nga, pagpurihin natin, no, mayroon tayong pastor na kaalalay, mayroon tayong kapatiran, no, nag-aalalay, nandyan, na sumusuporta sa atin. Kaya nga kapatid, kung ikaw mismo, matagal ka na sa Christian, maging matured ka naman. Huwag kang premature. Maging matured ka na. Kasi dito natin malalaman kung ano talaga yung nilalaman yung verse natin. Are you excited? Excited. Type amen kung sino nanonood dyan nanatili. Excited na ba kayo? No? Type amen. Kasi sabi dyan sa ating, yan, dito na tayo papasok. Yan. Sabi niya, how can we prepare the way of the Lord in our lives? Paano natin ihanda ang sarili, ang ating Panginoon na dumating sa atin, sa ating mga buhay? Number one, simple lang. Believe. Amen? Believe. Believe that Jesus Christ is the only Savior. Believe the power of God at magtiwala ka sa Panginoon. Kasi walang bagay na di kaya niyang gawin. Para sa iyo, i-prepare mo ang sarili mo para sa ating Panginoon. Magtiwala ka. Kasi kung wala kang tiwala sa ating Panginoon, kung di ka magtiwala sa Kanya, useless ang pagsamba mo dito, kapatid. Useless mo ang pagkikinig mo sa ating mga salita ng ating Panginoon. Example, David and Goliath. Sino nakakilala? Hindi yung si David and Goliath sa Bible po ito. David, alam ni David na malaki si Goliath. Alam niya gaano kalakas Goliath. Alam niya, mananalo ba ako nito? Mananalo ba ako dito sa laking tao na to? But the Lord, tinawag si David. Sabi ni Lord, kaya mo yan, nandito ako eh. Nandito ako. Sabi nga, malakas ako eh. Kasi, kung hindi ka nagtitiwala, paano matatalo ni David si Goliath? Ang laking-laki. Pero nagtitiwala siya sa Panginoon. Yung believe niya para sa Panginoon, nandun. Kaya ko to, Lord, nandyan ka eh. Kaya ko to. Ganun din sa ating mga buhay. Kung ikaw may malaking problema dyan, nanonood dyan, no? Alam ko kung sino ka. No? Alam ko sino kayo, no? Huwag kayong magpapadaig sa problema. Kaya nga sabi,
Si David nga, natalo nga si Goliath. Yung problema pa natin, ang kalit-lit lang. Yung mga buhay natin nga, parang lugmok ka na. Nadadaig ka pa sa problema ng ganyan. Call to Him. Tumawag ka sa Kanya. Kasi si Lord, nandyan para sa iyo. To save you, to protect you. Every circumstances our life. Kasi magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi sabi dyan sa Acts chapter 4, verse 12, sa NCB version tayo, no? Sabi dyan, Jesus is the only one who can save people. No one else in the world is able to save us. Kaya nga pala sinabi na dyan Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Siya lang yung magkakaligtas sa atin. Wala nang iba. Kasi ayaw kong wala ka nang kailangan patunayan pa sa sarili mo. Si Lord lang. Wala ka nang kailangan patunayan. Hindi ka malakas, kapatid. Huwag mo sabihin, mayaman ako, malakas ako. No? Huwag mong sabihin sa sarili mo na ikaw na. Nasa iyo na ang lahat. Sabi nga sa kanya, nasa iyo na ang lahat. Pero kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, yung mga progress, mga ano mo sa buhay mo, mga achievement mo sa buhay mo, kasi nga sabi, wala ka nang kailangan patunayan. Si Lord lang. Si Jesus lang in the only one. Jesus Christ is the only Savior for us. Amen. Kaya mga kapatid, kaya nga si John the Baptist, alam niya na patungo na sa kanya ang ating Panginoon. Alam niya, John the Baptist is Nazareth of our Lord. Sa nakakaalam po. Alam niya na patungo ng ating Panginoon, ginamit siya upang tayo ay palahalahanin sa ating mga buhay. Nandyan si Lord sa iyo. Nandyan na, nakahanda na ang highway, ang daaranan ni Lord sa buhay mo, pero pinapakawalan mo pa. Nandyan na nga. Nandyan na yung blessing. Hindi mo pa. Paano mo gagawin kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon? Kung wala kang trust sa ating Panginoon. Useless. Useless yung achievement mo na yan. Malaking sahod mo yan. Useless. Para sa ating mga buhay. Kung wala si Lord sa ating sarili. Amen? It means believe. Alam mo na kung anong kasunod. Alam mo na yung kasunod. Follow. Follow to Him. Alam mo na yung kasunod. Because follow of the example of John the Baptist. Why? He is listen and obey God. He preaching, baptized of the repentance for the forgiveness of our sins. Sinunod niya kung ano man yung nireveal para sa kanya ng ating Panginoon. Kung ano yung dapat gawin sa ating mga sarili. Paano niya i-handle yung mga tao? Paano niya ma-encourage ng pagbabaptize sa kanilang mga repentance, sa kanilang mga kasalanan? No? Paano natin? Meron nang iba, nagpabaptize na, gumagawa pa rin ng kasalanan. No? Bakit kaya ganun? Bumabalik tayo. Hindi ka ba tapos, kapatid? Ba't hindi ka patapos sa ganyang bagay? Dapat ngayon, naririnig mo na, tapusin mo na. Amen? Tapusin mo na. Kaya nga, John the Baptist is a humility before God. No? Napakumbaba siya. Dahil, hindi rin kagaya ni Brother Rimmel, nakaporma pa ngayon. No? Nakaporma pa. Laging anda. Pero si John the Baptist, yung damit niya, camel's hair. Yung buhok ng camel.
And wala pa siyang pagkain dati. Eat locust. No? Grabe. Grabe yung dinaanan ng ating yung John the Baptist in the Bible. Eat the wild honey. No, hindi na nakaramdam. Sa ngayon na, mas high-tech na tayo. Pabula-bulalo pa tayo. Yun. Sarap. Amen. Dati nga yung maghahayo ng mga salita ng Panginoon, kumakain lang ng mga ipis dati. Pero ngayon ngayon hinahandaan ka pa ng ating mga congregation, pinapakain ka pa, no? That is the blessing of our God. Amen? Kaya nga kapatid, plakpakan natin ating Panginoon. Kasi nandito na tayo sa ating kapanahunan. Kasi, kaya nga, ever, kung ikaw, huwag kang maging mayabang. Hindi naman ikaw nang gumawa sa buhay mo eh. Si Lord lang naman eh. Walang kailangan patunayan para sa sarili mo. You need to be follow what the commands our Lord. Amen? Kaya mga kapatid, sabi dyan, Jesus the Baptist worship God always. Kaya ganoon din tayo. Baka pag uwi natin ngayon, iba yung worship sa ating mga kapatiran ngayon. Iba yung worship. Dapat uuwi natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat dala-dala natin yung ginawa dito at i-reveal ng ating Panginoon. I-worship natin every day. Huwag natin kaligtaan. Alam mo ba kung bakit kailangan mag-worship tayo? Para manatili yung blessing at guidance sa ating sarili. Para hindi tayo niya bigyan, ito sa kapatid na to. Talagang makulit talaga. Bakit kaya ganun? Minsan, pagdating dito, dapat uwibis na, anda ka na. Para hindi naman, dapat huwag ka nang upabangon sa kasama mo. Ay, bihis na ako kasi simba na. Excited na ako. Ganun dapat. I-prepare mo yung sarili mo. Minsan nga, pag tayo may meeting, handang-handa ka, napapaganda ka, napapagwapo ka. Ang kaharap mo lang man, hindi naman Diyos. Di ba? Dito, dapat, nandito tayo sa church, maging presentable tayo. Parang, kagaya ni Coach Remilo. Amen? Kaya nga dapat, alam natin sa sarili, dapat magpapaganda tayo, dapat smile. Para hindi tayo tumanda. Amen? Kaya nga, pag anak ng Diyos daw, gumagwapo at gumapa daw. Sa nanonood dyan, huwag kayong magtampo naman. Kasama din ko kayo. No? Sa nanonood dyan, maganda at gwapo din kayo. Kasi anak tayo ni Lord. No? Kaya nga, ang example natin, sundin natin yung example ng si John the Baptist. Kasi John the Baptist, do everything, our occupation to lead people to Christ. Ginagawa yung trabaho niya para madala yung mga tagasunod niya para patungo sa ating Panginoon. Amen? Ganon din dito sa preach and worship, sa preaching. Hindi ako ito, huwag niyo akong tignan. Tignan niyo si Lord. Kasi yung mensahe ngayon, madadala ka patungo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, gawin natin, kung ikaw may taga-simba lang, gawin mo yung best din ng mag-worship to sa ating Panginoon. Gawin mo yung, baka sabi nga, napipilitan lang ako magsimba. Kasi dahil sa kasama ko, dahil sa kay pastor, napakulit ni pastor, laging nagtitext, laging nagko-call, dapat ikaw mismo sa buhay mo, ikaw na dapat ang maggawa sa. Ikaw nang kusa. Meron nga nakaraan nga eh. Hindi lang nakatin kasi busy ngayon. Meron nga nakaraan eh. Nakatin dito. Kusa siyang lumating. Naglalakad pa ang layo. Kusa siyang lumating. Salamat sa buhay mo, kapatid. Nawa, alam ko, nanonood ka ngayon. Bibigyan ka ng time para sa Panginoon. Kaya kagaya sa amin, no? Pagdating ng umaga dito, huwag kang magsawa. I-enjoy mo lang yung paggawa. Mag-serve as your servant, our Lord. Gawin mo lang. Kaya nga sa amin, no, pag uwi namin ngayon, 3:00, may pasok na naman.
Ba't hindi kami tumitingin doon. Hindi kami mapagod. Kasi ginagawa namin ito para ma-encourage. Ma-encourage kayo, kapatid. Nandyan ba? Oh, wala. No, nandyan ba sila? Nanonood pala eh. Para ma-encourage mo. Ganun pala yung trabaho nila. Umaga, nag-worship ka, Lord. Pagkahapon, nag-work. Gising na. No? Dapat i-enjoy mo sarili mo. Hindi ito para sa, kakasikat ng church. Hindi. Ikakasikat sa ating Panginoon. Amen? Ganon dapat. Mag-work ka para sa Lord. Kaya nga, every one of us, hindi nasasayang yung ginagawa mo yun. Gumising ka man ng maaga, iniwanan mo yung problema sa bahay mo. Pag uwi mo, may blessing ka. No? Tanggapin natin yung blessing sa ating Panginoon. Kasi, sabi dyan, John chapter 12, verse 26, NLT version, anyone who wants to serve me must follow me. Because my servant must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me. Amen. Dapat sumunod tayo sa mga ginagawa, yung mga commands ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi lang ang ating Panginoon, kundi ang ating Ama. Hindi lang si Jesus Christ ang mag-honor sa atin, kundi pati yung kanyang Ama. Diba? Kung tayo na ay mag-serve ng buong puso sa sarili natin, hindi yan masasayang. Kasi, kasi sabi niya, kailangan daw eh. Hindi sinabing, hindi kailangan. Kasi sabi niya, kailangan. Gusto ni Lord, baka hap-hap lang yung pagsunod mo dito. Pagsisimba mo dito, parang, routine mo lang. No, because sabi niya, kailangan mong sumunod sa akin. Kasi ikaw yung servant niya. Kaya, all of us, wag sabi na nakakapagod magsimba. Nakakapagod bumangon. Magbihis na naman, tapos laban na pagkatapos. Nagtambak na doon sa washing-washing. Ay, nako. Maliit pa yung washing-washing. Tagal naman ni Brother Jeff. Tambak na yung yung labahin ko doon. Huwag tayong mag-alala. Kasi dapat, alam mo yun sa iyo, makapagsabi ka ng sana all. Sana all. No, mag-serve tayo sa ating Panginoon. Amen? Then, if you are believed and follow, let be transformed. Bakit? Nagtaka kayo. Bakit transform? Bakit nakauna yung believe? Tapos follow, transform. Bakit? Kung transform ka sa sarili mo, yung sinasabi, nagbago ka, pero bumabalik ka, hindi ka nagtitiwala, hindi ka sumunod sa Lord. Wala din. Dapat magtiwala ka una, bago follow, magbago ka sa sarili mo. Bakit mo ginanyan? Alam niyo ba, nalilito talaga ako nito. No? In Revelation, kasi sabi nyo, Mark chapter 1, verse 3 to 4 sana yun eh. Pero, if you are praying, maghumingi ka ng panalangin sa ating Panginoon, ilalayo ka niya eh. Gusto niya patunayan sa iyo, talagang i-reveal niya eh. Bago ka babasa ng verse, mag-pray ka muna, hingi ka muna, paano to gawin, Lord? Pero salamat, may prayer partner tayo, no? Salamat, no? May tayo. Kasi sabi ko, ano ba to? Sa'yo, sabi ko sa girlfriend ko, ano ba to? Paano to? Kasi, Christian din yung girlfriend ko, no? Sumaserve din sa Panginoon. But, paano to gawin? Paano to isaayos itong verse na ito? Parang nag-argument pa kami. Sabi ko, sige, bigyan mo na ako ng mga, kung anong yung, mo. But, I praise God. No? Nireveal niya ito, ang salita na ito.
Kaya nga sabi, kaya pala ihanda yung sarili mo pag dumating ang ating Panginoon para sa ating buhay. It means, ano ko yung verse na yun, inalungkat ko yung verse na yun, binabasa ko, gumagamit pa akong Dr. Google dyan. No? Gumagamit. Pero wag mo ring kapihin yung si Dr. Google. Huwag kang copy-paste. No? Dapat yung matingnan mo, yung revelation ng Panginoon, ito dapat. Ito pala yung sinasabi na maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Believe, follow, and transform. Sabi diyan, transform is to make true or dramatic change into form, appearance, of character of our life. No? Kasi God wants us not only to believe, but to be changed and made new. Sabi nga ng Panginoon, hindi niya gustong magtiwala ka lang. Dapat gawin mo din na magbago ka at maging bago. Sabi niya, magbago ka at maging bago. Hindi ka magbago, pagdating ng nakaraan, hindi naman nagbago. No? Huwag ka lang magtiwala sa akin. Dapat makita sa buhay mo, talagang may pagbabago at mabago ka. Amen? Kasi minsan sa ating kahalubilo, nakikita mo yung magandang hemplo sa kanya, pero nakikita mo din, talagang hindi nagbabago din. Parang, alam mo yung bonsai? Sino makakala ng bonsai? Hindi tumutubo ba? Yung ganun pa rin, yung hindi nagbabago, ganun pa rin si kapatid. Ganun pa rin yung ginagawa niya. Dapat makikita sa buhay mo at makikita ka nila na nagbago ka talaga. At ma-encourage pa sila. Wow! Talagang Christian na Christian to. Sumusunod sa Panginoon. Parang ikaw, tinatakutan ka nila, di ba? Parang mahiya sila na ititempt ka. Na mahiya sila, di ba? Si Jesus nga nahiya na nga nahiya yung demonyo. No, kasi sumunod si Lord. Kaya tinitiis nga siya. Ito, gawin ko itong tinapay, yung bato. Sabi niya, hindi lang tinapay ang nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Dapat ganun din tayo. All of us, you need to be transformed sa ating buhay. Kasi ang gusto ni Lord, magbago ka at makita sa iyo at talagang nagbago si kapatid. Amen? Huwag kang mapalugmok sa mga problema. Gagawa ka ng paraan. Kasi hindi naman ikaw pababayaan ni Lord. Gawin mo lang yung ginagawa mo para sa sarili mo. Kung ikaw ay walang trabaho ngayon, wala ka namang sabi wala kang trabaho ngayon, pero hindi ka gumagawa, paano mo ma-transform yung sarili mo kung hindi ka man gumagawa? Nandiyan na yung si Lord Nandiyan na yung si Lord. Gusto ni Lord na ikaw mismo ang gagawa sa buhay mo. Kasi sabi dyan, He knows that without Him, we are lost and slave to our sinful nature. Kung wala si Lord, tayo ay mawawala at maging alipin sa mga kasalanan ng makamundo. Are you here? Amen? Amen. Kung wala daw si Lord sa ating buhay, kahit paanong transform mo dyan. Kung wala si Lord sa buhay mo, maging slaves tayo sa mga kasalanan ng maharap natin o makahalubilo natin sa mga bagay na nandyan sa makamundo. No? Kaya nga, stop copying the word and start seeking God best for your life. No? Sabi niya, stop copying the word and start seeking God best for your life.
Dapat hanapin mo ang Panginoon. Ibigay mo yung best para sa Panginoon sa iyong buhay. Kasi sabi, it is a time to allow Him to transform into a new person. No? Kasi kung nandyan daw si Lord sa buhay mo, babaguhin at babaguhin ka niya. Kaya wag tayo, tigilan mo na yan. Yung iba nga, nag-transfer na, nagbago na, pero inuulit-ulit pa rin yung mga makamundo. Kasi parang ano lang ba, parang ginawa lang si Lord ng pastime. Parang ginawa lang ganun si Lord, no? Ngayong Friday, banal ako. Yung Sunday, banal ako nandyan sa Pilipinas, no? Banal ako ngayon. Pagdating, paglabas sa simbahan, naging banal aso na. Dapat, kung ikaw, nakarinig na, huwag ka nang babalik sa nakaraan. The old is gone. Let the new has come. Amen? Kaya hanggang kapatid, kayo, hindi ko naman sinabi, si Lord nagsabi nito, hindi ako. Pinapalanahan niya tayo. Ito yung mga masakit na isipin minsan sa atin. Kasi sabi niyan sa Romans chapter 12 verse 2, sabi diyan, no? Don't copy the behavior and custom of these words, but let God transform you into a new person. Then, by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ang sarap pakinggan, no? Huwag kang sabi niyan, huwag kang magkakaayon sa mga makamundo. Kasi gusto niya i-transform ka sa panibagong mong buhay. And yung isip mo, babaguhin din niya. Dahil kung ikaw daw, sabi, then you will learn to know God's will for you, which is a good, blessing, and perfect. Kaya ang ganda ng sabi si Paul, nagsabi nito ha? Si Paul. No? Ang sarap pakinggan sa atin, no? Kasi gusto ng Panginoon, maging bago daw tayo. Huwag tayo makiayon. Kung makiayon man tayo, hindi naman masama pumunta ka sa party. Hindi naman masama yun. Walang sinabi si Lord dun. Hindi walang sinabi si Lord na huwag kang pumunta dyan. Dapat maging ilaw ka sa kanila. Amen? Dapat makita nila, wow. No? Parang iba talaga. Huwag ka rin, pagdating nun, nagdidisco ka rin, nagkakanta ka rin. Wala to. Paano mo mahihikayat yung mga kapatiran na gustong babalik sa ating Panginoon? Hindi nakikita sa buhay mo eh. Kasi nakakaayon ka din sa mundo. Huwag kang magikaayon. Dapat i-focus mo sarili. Nandyan sa puso mo ang ating Panginoon. Nandyan sa puso mo. Nanatili yan. Dapat yung isip mo, baguhin mo din. Baguhin mo. Kaya alam mo na, pupunta ka sa party. Kung ikaw lang mag-isa, Kristiyano, mapunta ka sa party. Parang mahihila ka talaga, kapatid. Kung hindi malakas yung faith mo para sa Panginoon. Huwag ka nang, kung alam mo na yung party, alam mo na, yung vision mo ba, alam ko na parang mayroon talaga dun. Iwas ka na agad. Kasi huwag mo nang pilitin ang sarili mo, baka matempt ka pa. Amen? Kaya nga, all of us sa atin, may warning ang Panginoon para sa atin. Kasi sabi dyan sa Hebrew, chapter 3, verse 18 to 19, and whom did God swear that the world never enter his rest is not those who disobey. No? So is that they were not able to enter because of their unbelief. No? Sabi diyan, kapahingahan para sa sambayan ng Diyos. Sabi diyan,
sabi sa Tagalog, at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makapagpahinga sa piling ko. Grabe yung sakit. No? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod, sa 19, maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng panampalataya sa Diyos. No? Kaya pala, kung hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon, malabo kang, kung wala kang panampalataya sa Diyos, huwag kang maniwala dyan. Si pastor dyan, huwag kang maniwala dyan. Maniwala ka dyan kay pastor. Maniwala ka kay Brother Rimel. Kaya ang pangako, hindi daw tayo makapasok sa kanyang kapangyarihan. Kasi, hindi tayo nagtitiwala. Hindi tayo nagtitiwala sa kanya. Hindi natin pinagkatiwalaan ang power ng ating Panginoon. Hindi natin paniniwalaan yung kaya niyang gawin. No? Bakit hindi natin paniwalaan? Si Lord na nagsabi, hindi tayo makakapasok. Dahil gusto ni Lord, lahat daw tayo nandito, alam na this. Woo! Sinong gusto? Amen! Palakpak! Woo! No? Kasi, sabi nga dyan, no? Sabi nga sa Mark chapter 8, verse 35, sabi dyan, nagloading tayo, no? Sabi dyan, tagal no? Sabi dyan, yun, anong nangyari? In Jesus' name. Woo! Diyan, sabi niyan, whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me, for the gospel, will save it. Amen. Sinabi po niya ito sabi niya, Jesus said to the crowd, sinabi niya doon, kung nawala doon sa iyo yun, dapat babalik ka sa mga salita ng ating Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, yung magbibigay lakas sa iyo. Yung makapag-save sa iyo. Sabi diyan, life is found in Jesus. Life is found at obeying Jesus. Life is found in living for Jesus. Anything else is lost in death. So let passionality pursue Jesus and life in Him. No? Kaya nga, ang buhay natin na kay Jesus. Ang ginagawa natin dito ngayon ay kay Jesus. Amen? Ang ginagawa natin para sa ating ginagawa sa ating mga buhay, sa ating pamilya, dapat nandun si Lord. Amen? Kasi gusto ni Lord na ipursu mo ang sarili mo, na makita ang buhay mo na nandyan si Jesus sa buhay mo. Sa nanonood dyan, dapat ganun din kayo, no, mga kapatid. Makikita mo na talagang passionate ka na ipursu mo ang yung buhay mo na kay Jesus lamang. Kaya huwag kang mag-ahano dyan. No? Huwag ka nang huwag mo na. Kasi gusto ni Lord, si Lord lang ang nasa puso mo. Kasi gusto ni Lord, ito yung promise sa atin. Ang sarap pakinggan ito. Jesus has told His disciple. Sabi dyan, when everything is ready, alam na, I will come and I get you so that you will always be with me where I am. Ang sarap ng promise ng ating Panginoon. No? Nandun tayo sa warning kanina. Ina-warning tayo. Huwag natin kalagtaan yung promise ng ating Panginoon. Kung lahat daw ay ready na, nandyan si Lord. Pupunta si Lord. Hawakan ka niya at mananatili sa iyo kung saan siya papunta. Mananatili ka sa kanya kung saan ka pupunta ang ating Panginoon. No, kasi sabi yan, He was going to prepare our special place for us in His Father's house. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Gusto niya
kasama kanya palagi. Gusto niya, nandun ka. Kung saan ang Panginoon, doon sa Father house, doon ka din. Dadalhin ka niya. Kasi sabi niya, you will always be with me where I am. Sarap ng promise ng ating Panginoon, no? Na hindi ka niya pababayaan. Gusto ni Lord na mananatili tayo sa Kanya. Kaya ang dali lang. No? Ang dali lang ating mensahe ngayon. Nakikita sa ating buhay, no? Dapat, number 1, ano yan? Believe, follow, and transform. No? Ito na makikita natin sa buhay kung nandiyan. Ihanda natin yung sarili. Dapat, believe, follow, and transform sa sarili natin. Huwag natin kaligtaan yan. Dapat pag handa ng yung danaanan ng Panginoon, alam mo na kung anong gagawin mo. Binigyan kayo ng tips. Hindi sa akin to, kay Lord pala. Binigyan kayo ng tip ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa John chapter 13, verse 33, sabi niya, their children, parang ano lang, their mga servant, I will be with you. I will be with you only a little longer. And as I told the Jewish leaders, you will search me. Ito yung command natin, no? But you can come where I am going. Si Lord, kasama mo yan. No? Pero, gusto ni Lord, hanapin mo din siya. Hanapin mo ang ating Panginoon. Hindi yung siya ang naghahanap. Nasaan na kaya si brother? Hindi nagsisimba ngayon Hanapin mo si Lord. Kasi sabi niya, He gives them early warning that He will no longer be with them. Kasama natin si Lord, pero dapat ikaw na mismo ang maghanap sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, always remember, i-prepare, handa mo yung sarili mo para sa Panginoon, no? Para yung buhay mo patuloy na mabibless at magbago ka. Hindi ka niya pabayaan kahit anong pagsubok man yan, kahit paanong bagyo sa buhay mo, kahit paanong problema, circumstances sa buhay mo, walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon kasi dito tayo magtatapos. Kaya tayo tumayo, basahin natin. Hindi mo mahanap si Lord kasi hindi ka naman naghahanap. Kaya salamat sa ating scripture ngayon. Kaya hanapin natin. Huwag tayo, hindi mo mahanap si Lord kasi hindi ka naghahanap. Dapat mga kapatid, hanapin natin sa ang ating buhay para kay Lord. No? Hanapin natin si Lord. Huwag tayong maging baliwala sa Kanya. Kaya dapat natin gawin, hanapin natin siya. Kaya samahan niyo ako sa this closing. Lord God, thank you for this morning, this afternoon, Panginoon, O God. Nawa, thank you, Lord, sa nireveal mo, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon. Naunawaan namin kung paano ihanda ang aming sarili, Panginoon. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Lord, thank you sa nanonood at ang nandito, Panginoon, O God. Bless them, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, O God. Lord God, panatilihin mo yung salita para sa kanilang mga puso, Panginoon, at daladalahin mo pag-uwi nila, Panginoon, O God. This morning, makamit namin ang victory, ang success, this our service, and whole week, Panginoon, na daladala namin ito, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng yung Holy Spirit na nandito, Panginoon. Binigyan mo kami ng presence na magliyab pa, Panginoon, dahil sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Hindi namin akalain, Panginoon, na nandito ka, Lord, sa dako na ito, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na re-reveal. Kaya nga sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, O God, ihanda ang aming sarili pagdating mo, Panginoon. Kasi minsan ka lang na dumating sa aming mga buhay. Kailangan naming hanapin ka, Lord God. Kailangan namin na sumunod sa iyong mga yapak, Panginoon, O God. Sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Lord God, thank you sa bawat isa sa amin, Lord God. Na-receive na namin, Panginoon, yung mga pangako mo. Kailangan namin mag-believe, follow, and transform para sa iyo na ikakabuti ang aming mga buhay, Panginoon.
Salamat, Lord. Binabalik namin pinakamataas na papuri, pasalamat. In Jesus' mighty we pray. Amen, amen. Salamat mga kapatid kung kayo nanonood dyan. Thank you. Walang sawang sumusuporta. Sa susunod, may encourage pa tayo sa mga salita ng apay. Thank you and God bless.